O, ngayon, ito ang number 2. Sabi po dyan, God considers the unborn child as human life. O, kita nyo na. Doon sa statement na, sa premise na yun, mga kapatid, sa number 1, nakikita po natin, idinugtong po rito, God considers the unborn child as human life. Papahalagahan din po yung mga sanggol sa sinapupunan. Itinuturing ika ng Diyos ang hindi pa isinisilang ng mga sanggol ay ano po, bigyan din ito ng halaga. Ito ang church. Mga kapatid, sa tingin nyo, may kapalpakan, may problema ba sa mga salitang ito? Prenatal, life is precious of God's sight. Ang sabi po dyan, ang buhay bago ang panganganak ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Minsan kasi ang nangyayari, may mga individual po tayo na parang ang pakiramdam ho nila ay sinugo sila ng Diyos para gisingin ang church, para gisingin yung mga leader na kulang na lang sumigaw, "How gising?" May mga pumupunta pa sa mga opisina para daw ituwid yung pamunuan. Hello mga kapatid, hindi ho natutulog yung ating mga namumuno. Akala lang siguro ng mga individual ay may problema. Pero pinag-uusapan po nila ng masinan ang mga bagay na ito. Kaya yung pong nag-aakala na para gisingin ang church, hindi po kaya tayo ang nakakatulong mga kapatid at tayo ang dapat gisingin ng church. Kasi narito naman ang napakagagandang mga pahayag na ito para gisingin tayo. Baka naman ay nagkukulang po tayo sa ating mga pagsusuri na kailangan po ay makumpleto bago magbitaw ng ating mga salitang binibitawan. So nakita po ninyo ang mga post para tuligsain ang iglesia. Pero ngayon, nakita po ninyo na hindi naman pala ganon, no? So, tingnan po natin ang sinasabi, ang ginamit po dyan, ano? Ginamit pa yung aklat ng awit, no? The days fashioned for me, when as yet there were none of them. Psalms 139 verse 16. In certain cases, God directly guided prenatal life. Samson was to be Nazarite to God from the womb. Judges 13 verse 5. Kaya, yung pong mga bata, tinatawag na ng Panginoon mula pa lamang sa sinapupunan ng kanilang ina. Ibig sabihin, ipinapaintindi ito na magdahan-dahan, hindi ho tama na papatayin ang sanggol sa sinapupunan. Kaya nga ginamit po itong mga talatang ito na ipinagbubuntis pa lang ay nakaprophecy na. Mga kapatid, meron po bang pagpapakihayag ang church na pinagsasama-samahan natin na patayin ang bata sa sinapupunan? Ay wala po, napakalayo po nun. Ito, the servant of God is called from the womb. Isaiah 49:1 and 5. Jeremiah was already chosen as a prophet before his birth. Jeremiah chapter 1 verse 5. As was Paul, Galatians chapter 1 verse 15. And John the Baptist was to be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. Luke chapter 1 verse 15. Of Jesus, the angel Gabriel explained to Mary, therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. Luke chapter 1 verse 35. So, ngayon, ang pagpapakita po nito ng mga statement nito mga kapatid ay para ang sino man na makakabasa na individual na kaanib ng iglesyang ito ay huwag ho mag-iisip na magpalaglag ng kanilang bata. Ngayon, ganito pa. Sumunod. In His incarnation, Jesus Himself experienced the human prenatal period and was recognized as the Messiah and the Son of God soon after His conception. Luke chapter 1 verses 40 to 45. The Bible already attributes to the unborn child joy. Ayan, yung Luke chapter 1 verse 44. And even rivalry, Genesis chapter 25 verse 21 to 23, those not yet born have a firm place with God. Job chapter 10 verses 8 to 12, chapter 31 verses 13 to 15. Biblical law shows a strong regard for protecting human life and considers harm to or the loss of a baby or mother as a result of a violent act as serious issue.
Exodus chapter 21 verses 22 to 23. May kinalaman po ito sa mga sanggol sa loob ng tiyan pa lang, mga kapatid. So makikita natin dito, maging ang Panginoong Yesus sa kanyang pagkakatawang tao, nakaranas na po ng paghihirap kasi inuusig, di alam kung saan iluluwal, ano? Dumanas na ng pagsubok. Subalit, ayon sa Biblia, kung babasahin natin yung Lucas 1:40 hanggang 45, ito, babasahin ko po yung Lucas, mga kapatid. Pumasok sa bahay si Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Kita nyo na, ipinapakita po sa atin dito, mga kapatid, na ang buntis pa lamang ay talagang kinalulugdan na ng Panginoon. Tingnan natin ngayon yung ginamit na talata po dito, Exodus 21:22 to 23. Maganda po kasi ito eh. At kung may bagbagbag at makasakit ng isang babaeng buntis, tingnan nyo at ano pat makunan, at gayon may walang karamdamang sumunod, ay tunay na papagbabayarin siya ayon sa iatang sa kanya ng asawa ng babae, at siya'y magbabayad ng ayon sa pasya ng mga hukom. Biruin mo, ito hindi pa sinadya ito halimbawa, na-stress mga kapatid. May ginawang masama sa buntis, nakunan, mananagot yung pa kayang magpa-abort? Bakit kukunin ito ng church natin kung pro-abortion? So, sa 23, dapat kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay. Isipin nyo yan. Hindi man nakunan ng anak, nagkaroon po ng problema. Abay, mananagot to ang may kagagawan. Isipin mong ginagawa at ipinakita po ito bilang talata ng ating simbahan. Tapos, pagbibintangan na pro-abortion tayo, mga kapatid. So, punta tayo sa number 3.